ate. Ate, ano ang pangalan ni ate? Kay ate Ana din. Meron po kasi tayong Ana. Ito mo si ate Ana din. Ito po yung babae na binigti yung asawa atin yung binalikan. Solo na pala siya dito. Wala na yung kanyang maliit na anak. So ate pong kumustahin ulit mga kababayan. Ating pong bumalik dito. Binalikan natin, dinaanan natin. Dumaan tayo kay ate Ana din. Ito po yung isa sa ating beneficiary dahil sa unang episode yung babae na binigti ang asawa. So ating dinaanan kasi para hindi sayang yung pag-scout natin, nadaanan din lang tayo po ay nag-i-scout ating pang nagbabalikan yung mga vlog natin muna para may update. Kaya nga ho na sinabi ko, isa-isa po natin balikan sila. Ate, good morning. Napansin ko po may mga kon kayo, may mga ganito. Asan ang galing to? Yan, hiningi po din sa naggagawa ng solar. Dito sa Diyan po sa kuha ng release. Kumusta naman ate? Okay naman po. Bali yung anak mo wala na din yung maliit. Wala na po, hinatid po nung kapatid ko sa Bicol. Bali sino po ang magpapaaral sa kanya? Magulang ko po. So bali kayo ay solo na dito? Yung panganay ko. Na anak, yung lalaki? Yun nagko-construction to ano? Yun na lang kasama mo rito? Yung isa pa. Alin po dun? Bali, tatlo kami. Yung lagi po yung nasa galaan. Ay yung nasabi mong kan. Pero nag-school pa to, hindi na? Hindi na po. Hindi na rin, tigil na rin po. Sa Pangasinan. Yung may asawang ko. So bali yung anak mong nasa Bicol, ilan po yun? Tatlo. Nasa Bicol po. So mga kababayan, kung naalala po ninyo, si ate po, Annabel, ay siya po yung babae na binigti yung asawa. Hindi ko po siya nakilala kanina, pinagtanungan ko kanina kung may tao dito sa bahay. Nagpagupit pala si ate. Ba't ka naisipong nagpagupit Sobrang init. Sobrang init. So ako po dumaan lahat. Buti na naman ako ng high blood. Naumusta lang ako. Akala ko nandito pa yung iyong maliit na anak. Wala na. So yung pala kinuha na sa Bicol. Asan nga ulit po kayo sa Bicol? Sa Ngay Camarines po. Sa Camana Resort. Doon na siya mag-i-stay ba? Yan po. So nung nakaraan, nandito siya, nagbakasyon lang to. Bakasyon lang. Maganda naman kasi yung mga anak niya kahit pa paano tinutulungan siya ng magulang mo ba nagpapaaral? Sino pong kasama niya pag uwi? Yung kapatid ko pong bunso. Kapatid mo. Di ba nung nakaraan ay parang may babae din dito may anak? Ay, yung manugang ko po yun. Ay, dito naman sa kabilang bahay. Okay. Bali yung asawa ng iyong pangalawa. Asan po ito? Naandyan po yung manugang ko, yung anak ko, yung ano yung nasa trabaho. Ilan taon na nga ulit si Ate Annabel? 42 po. 42 si Ate Annabel po. Kasi matagal na rin po siyang byuda ano? So nung nakaraan po natin unang episode, pinuntahan natin siya dito naalala po niya yung kwento niya na siya po ay may asawa dati na itanong natin, hindi naman masama yung pagtanong natin na sinabi niya wala na daw siyang asawa dahil nga pinatay. So inalam natin kung paano pinatay. Yun po ay pinatay dahil sa inggit, ano? Sa inggit. Tapos parang napagplanuhan. Kumbaga kinainom. Pagkatapos kainumin, pagkatapos ng inom, umuwi lang yun sa bahay. Nung paglabas niya, hindi ko lang po kasi alam na gayon ang nangyayari. Umakyat lang siya para halikan yung mga anak. Nag-iiyak na nang nag-uwi. Maga na rin po kasi noon, 2:00. Ayun sa halos kalapit din lang yung bahay ng kapatid niya. Parang ito rin lang po layo.
Eh, ang lakas ng tugtog. Sabi niya, ipaparonda siya. Hindi na siya nakabalik. Mm. So yun na nga po, nakita na po ay patay na ano. Nakasabit sa puno ng avocado. Ngayon po, yan, medyo natagal-tagalan tayo nakabalik. Dahil yun nga po, sinasabi ko sa inyo, kahit po kayo napuntahan ko na, ay babalikan ko at babalikan kayo yung mga naibablog natin. So, binisita ulit po natin para kumustahin. Ayun, bali, 3 na lang kayo nakatira dito, 2. Dalawa lang po. Yung isa ay naando sa kanyang tiyo. Mm. So, bali, sa gabi na lang kayo dito, yung kompleto. Yung iyong nakasama rito. Ngayon po, nasaan ito yung binata nakasama ko, yung nakausap ko rito nakaraan? Parang may nakausap ako ditong binatilyo ba yun? Ay, wala po. Nasa galaan yun. Yun yung kasama niya rito? Hindi po yung isa. May isa pa? Yung panganay ko. Yan din po napasok sa solar. Kaya lang Anong, dalawang din ko nang hindi pinasasahod. anong trabaho niyo palang ate? Ako po'y walang trabaho. Wala kang trabaho. So bali, sinusistuhan ka ng iyong anak sa mga pagkain. Ayaw po niya akong magtrabaho yan. Yan ang high blood ko ako. Maganda naman kasi yung anak niya, ayan, kinukuha niya yung anak, yung nanay nila. Kumbaga niingatan, yan tulad yan, ayaw nilang pagtrabaho, yan sabi nga raw kahit mahirap, hindi siya pinababayaan. So tayo naman po atin naman pong binisita sila. Problema lang, ang trabaho nga dyan sa solar, di naman pinasasahod. Paano hindi po pinapasahod? Hindi po ang sahod. Yung iba nga po 1 buwan na hindi pa nasahod. Bago yung anak ko, Anong anong ginagawa po nila sa solar? Mga nagkakabit? nagkakabit ng panel. Yung anak ko, ang trabaho dyan tatayo po ata sila ng bakod. Bale, solar na street light? Yung mga panel. Oo, sa kalsada ba yun? Hindi? Hindi po sa yung dinadaluyan ng kuryente. Okay. Yun po kasi ang pag-ano ng kuryente. Oo, bali sila ang mga empleyadong mga nagtataas. Kala ko kuhan, nakabili ka ng materialis, pansin kanina. Mga kuhan pala yun. Panglaang diyan. Maleta. Paleta. So bali ngayon po, hanggang ngayon hindi pa siya nakakuha ng sahod. Hindi nga. Paano yung pangkain ninyo? Bagay ganun. Nag-extra na igib sa gabi. Pag nauwi siya. Nag-iigib ng tubig. Tapos dun siya binabayaran. Isang ganito 15 pesos. Saan niya dinadala? Yan po sa mga bahay-bahay. Nagpapaigib sila. Asan po? Layo po kasi ng igiban dito. Asan kumukuha ng tubig dito? Dito po. Dito? Sa may, yung kita nyo yung tulay diyan. Oo. Haba dyan. Yun, dun sa tapat nun. Sa unahan pa. Anong ginagamit niya sa Yung skate po diya sa yung trolley. Ay, sa trolley. So bali sa trolley niya sinasakay. Papunta dito, galing dun sa igiban. Yan, minsan nakakatapos siya. Alas 12 ng gabi. Grabe, no? So, maalala ko tawag dito, yung bang kaso ng asawa mo ay tapos na? Wala na kayong hinabol dito? Hindi naman po ako naghabol. Niyaan ko na. Bali, pinabayaan mo na lang para... Wala rin naman pong mangyayari. Mapira din naman magiging kalaban. Pero yun, hindi na-imbestigahan? Hindi ko na po pinaimbestigahan. Pinuntahan nga po yun ang suko. Pagka Hindi ko na pinano. pinatigil mo na. Pagkatapos ng... Mahirap po kasi. Baka kami ang pagbalingan. Maliliit pa po nung kaliliitan pa mga anak ko po. Okay. So, saglit lang tiya. Hindi ko dinala tayo ang aking dalang bigas. So, babalikan ko muna, ano? Okay, wait lang. Tiya na, Ben. Ito muna, ano? Bigas. May bigas ka pa ba? Meron pa naman. Yan po nagkuhan lang ako, dumaan lang ako kasi papunta din lang naman ako dito. Naisipan ko na daanan ka na rin. Kasi noong nakaraan,
galing din ako dito, hindi kita na daanan kasi ubos yung akin dala. Akala ko ay aabot pa sa iyo. Sabi ko susunod na lang. Ang gawa ko kasi ngayon ay binabalikan ko muna yung mga pinagbablog ko, yung mga kasabayan mo. Hindi lang ikaw kasi yung aking naibablog dito. Marami akong naibablog dito sa inyong lugar. No? Sabi nga lang ay, yun, sabi ko nga ay pagpatuloy nyo lang kung ano yung buhay na nabutan ko kayo. So si Ate Annabel po kasi mga kababayan ay hindi po taong bahay lang siya, dito lang siya sa bahay nila. Maliit lang yung bahay po nila. Makita nyo naman doon sa unang episode natin, ipinakita ko din. So bali ang naghahanap buhay po sa kanila ay yung kanyang anak. Siya naman po ang ginagawa niya, nabutan ko kanina, naglalaba. Ay nang damit yung nilalaban mo? Sa amin po, pang trabaho ng aking panganay. So bali ikaw ang nag-asikaso Opo. sa lahat ng mga gawaing bahay. Oh, okay naman yun. Kay at least nagtutulungan, di ba? Habang nasa trabaho yung anak mo, ikaw naman yung naglilinis, naglalaba. So Ate Annabel, maraming salamat po ulit. Sana sa pagdaan ko din ni Icon. May blessing tayong may abot ulit po. Okay, so yun mga kababayan, maraming salamat po ulit. Sa ating pagbisita kay Ate Annabel yan. Sana po ay i-share po ninyo ulit yung video na ito. Siya po yung babae na binigti yung asawa dahil sa inggit sa trabaho. Meron po talaga ang buhay, hindi natin masasabi kung saan tayo kung saan hangganan yung ating sabi ay buhay dito sa mundong ibabaw. So yung kanyang asawa ay ganun ang sinapit. Sinabi ni ate, hindi na lang sila naghabol dahil wala din naman silang panggastos kung sakali nahabulin nila. So yung mga anak niya, wala na dito. Yung isang maliit na bata, kung naalala po ninyo ay meron tayong nakikitang bata dun sa unang episode natin. Yung po yung anak niya Ate Annabel, kinuha na raw ng kanyang magulang ba mismo? Sa Bicol na, sa Camarines Sur. Dinala. So doon na siya nag-aaral So buti naman at di medyo makakalog-log kayo. Kasi nabawasan kayo dito. At saka napakaliit pati ng bahay nyo para sa inyo. Diyan ka lang kayo tutulog. Sama-sama na. So Ate Annabel, maraming salamat ulit po. Okay. So yan mga kababayan, tapos tayo sa ating pag-vlog. At sana po mga kababayan ay ma-share pa ninyo yung ating mga video. So Ate Annabel, maraming salamat po ulit. Okay po. Andun yung ating motor sa ibabaw. So tayo ay papunta rito sa way, kaya ating dinaanan na. Nag-i-scout po kasi ako mga kababayan. Sabi nga lang hanggat may blessing tayo, yun tuloy-tuloy. Maraming salamat kay pare ko sa ating mga pabigas. Binalikan natin yung iba nating mga vlog. At ito na nga si Ate Annabel, yung ating second. Doon po kasi yung bahay nila. Gilid na ng release. Ito naman yung highway. Papunta dito. Papunta hong Bicol. Release. Yan. Tsaka ito. Papunta ring Bicol na kalsada. Ito na papuntang Lucena. Bicol. Yan. Dito pa po tayo. Papunta tayo dito. So yun mga babayan. Hanggang dito lang po at maraming salamat. Ayan guys, ang bundok ng Quezon Province. Ang daming solar Ayan, puro solar yan mga idol.